Muli, magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat sa inyo mga kapatid na sa kabila ng ating mga alalahanin sa buhay, tayo ay patuloy na nagsasama-sama upang purihin ang ating Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan. Alam ko po na ang bawat isa sa atin ay may pangamba, lalo na sa dinaranas natin ngayon na COVID-19 na naging dahilan nga upang hindi tayo magkita-kita personally. Pero alam ko na ang pangangalaga ng Diyos ay nasa ating lahat. Pagpasok pa lang po ng year 2020, January pa lang, ang dami ng mga pangyayari na hindi maganda para sa atin. Pero naniniwala ako na ang lahat ng iyon ay niloob ng Diyos na mangyari dahil mayroon siyang dahilan. Muli magandang umaga at sa mga oras na ito ay tayo ay muli bibigyan ng mensahe ng ating Diyos na buhay na siyang magpapatibay sa bawat isa sa atin sa ating pananampalataya. Mga kapatid, alam natin na sa kasalukuyan ay hindi lang tayo ang dumaranas ng ganitong pangamba at takot. Ang pandemya na COVID-19 na dinaranas sa halos ng buong mundo ay nararanasan natin maging dito sa ating lugar, dito sa Binakas, sa Lubang Island, ay mayroong mga pangamba at maraming mga pangyayari na dapat mangyari na hindi natuloy. Maraming mga events ang na-cancel, pati kasalan, birthday celebration, at maging yung ating pagbibiyahe. At lalong higit yung mga gawain natin na para sa Panginoon ay hindi natin magawa ng sama-sama physically. Pero alam ko sa biyaya ng Diyos, kung magtagal man ito o matapos, tayo ay magkakasama pa rin sa anumang kaparaanan. Isa ang ating layunin, ang bigyan ng papuri at lugod ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman, ihanda po natin ang ating mga sarili sa maikling mensahe na ibibigay sa atin ng Diyos. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli marami pong salamat Lord na kami ay nagsama-sama sa pamamagitan ng teknolohiya na iyong ipinagkaloob sa amin, Panginoon. Hindi man po kami magkakasama physically, iisa po ang aming espiritu at damdamin na purihin ka, paglingkuran, itaas sa pinakamataas na pedestal ang iyong pangalan at patuloy kaming maglilingkod, Panginoon, sa kaparaanan na ipinagkaloob mo sa amin ayon sa aming pananampalataya at kakayahan. Kaya Lord, ihanda mo ang puso ng bawat isa ng aking mga kapatid na ito. Ganon din po yung iba na makakapanood at makakapikinig ng bidyong ito. Loobin mo, O Diyos, na mabuksan ang aming mga puso at isipan at matanggap namin ang iyong mga sasabihin, Panginoon, ng may kaluguran at kababaang loob. At matanim ito sa pinakamatabang bahagi ng aming mga puso. Maibahagi namin sa iba, Panginoon, nang sa ganon ang nararanasan namin ng kapayapaan sa kabila ng pangamba ay maranasan din nila. Hayaan mo, O Lord, na ang nararanasan naming pandemya, Panginoon, ay maging dahilan upang marami ang magbalik loob sa iyo, makakilala sa iyo at ibalik yung pananampalataya na pansamantala ay kanilang nalimutan o hindi nalaman. Kaya naman, Ama, samahan mo kami at ang iyong lingkod, O Diyos, ay gamitin mo lamang na daluyan ang iyong mga salita. Gamitin mo po ako maitili, ang iyong banal na espiritu ang mangusap sa bawat isa sa amin at pangunahan mo rin po ako upang ang lahat ng aking mga sasabihin ay yun lamang na manggagaling sa iyo. Maraming pong salamat, Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Mga kapatid, kagaya ng sinasabi ko kanina, simula pa noong January, pagpasok pa lang ng year 2020 ay marami nang nangyari. Noong January, nagkaroon ng kaguluhan sa Middle East, nasundan ng mga lindol, pagputok ng bulkan, sa iba't ibang panig ng daigdig, nagkaroon ng mga bushfire o yung mga sunog sa kaparangan at kagubatan, at maging sa mga residential at commercial area ay nangyari din ito. Nagkaroon ng paglindol at ngayon nga sa
buwan ng Marso ay naranasan yung pandemya o yung pandemic na tinatawag na akala ng iba ay sa ilang lugar lamang, pero sa ngayon halos sa buong mundo na ang nakaranas nito at marami nga na mga pinaghahandaan ng mga events ang hindi natuloy, at isa na rito sa atin ay yung event natin dapat ngayong April. Dahil nga postpone ng mga biyahe, lockdown ng maraming mga lugar, hindi na po matutuloy yun. Pero purihin ng Diyos na sa kabila ng mga ito ay patuloy tayo nagsasama-sama sa pamamagitan ng teknolohiya na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, ang ating mensahe na galing sa Diyos ay pinamagatang pananampalataya sa oras ng takot at pangamba. Sinasabi po sa Hebreo, basahin ko po sa inyo sa chapter 11, sabi po dito, kung mayroon po kayong mga Biblia, samahan niyo po ako sa pagbasa. Sabi po dito, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kinalulugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, ay naunawaan natin ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga bagay na hindi nakikita. Ang pananampalataya daw po ay katiyakan na mangyayari yung mga bagay na hindi inaasahan. At sa pamamagitan ng pananampalataya, yung mga tao na nauna sa atin noong kasaysayan ng lumang tipan, sila ay kinalugdan ng Diyos. Marami pong mga propeta, mga banal na tao ang kinalugdan ng Diyos dahil sa kanilang pananampalataya, at sila ngayon ay nandun kapiling ng Diyos. May mga tao na hindi nakaranas ng kamatayan, sila ay kinuha ng Diyos sa pamamagitan ng rapture, at sila ay kasama ng Diyos doon sa langit. Mga kapatid, nais ko pong ipaunawa sa inyong lahat na ang pananampalataya ay katiyakan ng mga bagay na hindi pa nakikita o mangyayari. Ibig sabihin po, kung tayo ay nananampalataya sa Diyos, yung mga bagay na kanyang ipinangako na hindi pa nangyayari, ay dapat panghawakan natin na ito ay mangyayari. Bakit ko po sinasabi ito? Kasi nga, di ba, sa panahon ngayon, sa ating nararanasan na COVID-19, natatakot tayo eh. Aminin natin, andun yung pangamba. Nag-aalala tayo. Kagaya ng halimbawa, isang halimbawa ng event na nakansela, yung graduation ng ating mga mahal sa buhay. Nag-aalala tayo na sa mahaba nilang taon na pag-aaral, ito ay hindi matutuloy. Pero panghawakan natin yung pananampalataya natin na ito ay matutuloy pagkatapos ng epidemyang ito. Mga kapatid, panghawakan po natin ang ating pananampalataya, dahil sa ating pananampalataya, doon tayo makakakuha ng katiyakan sa mga bagay na ating inaasahan. Hindi man natin nakikita, sa isipin natin, napakahirap. Bakit nangyayari ito? Bakit inaalaw ng Diyos? Minsan hindi natin maunawaan. Pero hindi po natin dapat questionin ang kapangyarihan o kalooban ng Diyos. Siya lamang ang nakakaalam, at inaalaw niya ang mga bagay na ito na mangyari dahil mayroon siyang dahilan. May dahilan ang Diyos kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito. Maaaring isang dahilan, manumbalik ang mga tao sa pananampalataya sa Kanya. Maraming mga tao na nakakilala sa Diyos noong una, pero dahil sa takbo ng mundo, ito ay kanilang nalimutan. Natatalo sila ng kanilang tagumpay, ng tawag ng laman, mga bagay na hindi nakakapagpalugod sa Diyos, ng akala ng mga tao, masaya sila, okay na yon, tama lang na magtagumpay sila sa kanilang buhay. Nalilimutan nila yung buhay na darating. Ang sabi nga ng Diyos, mag-ipon kayo ng kayamanang makalangit, hindi yung kayamanan sa lupa, kasi kapag namatay tayo, anong mangyayari?
Madadala ba natin ang lahat ng ito sa langit? Hindi po. Ang kailangan natin gawin ay mag-ipon tayo ng kayamanan doon sa langit. Hindi ko po sinasabi na ang kayamanang material ay hindi maganda. Kailangan po natin ito sa buhay dito sa mundo. Pero kailangan maging patas tayo na habang nagtatagumpay tayo sa ating buhay, dapat kasama natin ang Diyos. Sabi po sa Mateo, sa awit 56:3, sa awit 56:3, ang sabi po dito, mga awit, chapter 56, verse 3, kapag ako'y natatakot o aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak pag-asa ko at tiwala. Kung may takot tayo at pangamba, ang sabi ni David, ni Haring David po, na isang lingkod ng Diyos, ang sabi niya, sa Kanya ko ilalagak ang aking pagtitiwala. Ganon din po dapat tayo. Wala tayong ibang pagtiwalaan kundi ang ating Diyos. Sa Kanya tayo dapat tumawag na protektahan tayo sa anumang pangamba o takot na ating nararanasan. Kung anuman ang sitwasyon sa ating buhay, dapat ipagkatiwala natin sa Diyos. At magagawa natin ito kung tayo ay nananampalataya sa Kanya. Sa 2 Chronica chapter 7 verse 14, sabi po doon, sinasabi po dito sa 2 Chronica chapter 7 verse 14, ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpapakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Maliwanag po, ang sabi ng Diyos, kung tayo ay magpapakumbaba, mananalangin, hanapin ako. Ibig sabihin, hanapin ng Diyos. Hanapin natin ang Diyos at talikuran ng ating mga kasalanan. Tayo ay diringgin niya mula sa langit. Yung lahat ng ating idinadalangin ay didiringgin niya at ang kanyang pangako ay pasasaganain ang ating lupain. Ibig sabihin, kung tayo ay may mga pangamba, may mga alalahanin sa buhay, may takot, may mga dinaramdam, mga sakit, karamdaman na ating nararanasan, paghihirap financially, ang lahat ng iyon ay kayang lutasin ng Diyos. Siya ang Diyos na makapangyarihan sa langit. Ang hinihiling lang niya, talikdan ang ating mga kasalanan, manalangin, manampalataya, tumawag sa Kanya at ipagkatiwala sa Kanya ang lahat ng bagay na nais natin. Sa Ephesians chapter 3 verse 12, sabi dito, Ephesians chapter 3 verse 12, sabi po dito, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo at sa pamamagitan ng ating pananalig sa Kanya, makakalapit tayo sa Diyos ng may pagtitiwala at panatag ang loob. Kung tayo po'y nakipagkaisa na kay Kristo, tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas, tayo ay maituturing na anak ng Diyos. At may katiyakan po tayo ng buhay na walang hanggan, kagaya ng pangako niya sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish, but have an everlasting life. Ipinadala po sa atin ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang katubusan ng ating mga kasalanan. At tayo ay pinangakuan ng buhay na walang hanggan doon sa langit. Ibig kong sabihin, kapag tinanggap at nakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas,
tayo ay nananampalataya. Nananampalataya tayo na siya ay Diyos at siya ay buhay. Tayo ay kaya niyang pangalagaan sa anumang oras. At ang lahat ng mga bagay na ating hinihiling sa kanyang pangalan ay kanyang ipagkakaloob. Kung nakakaramdam po tayo ng takot, mga pangamba, mga alalahanin sa buhay, alalahanin po natin ang mga verse na ating binasa. Ang sabi niya, na ipagkatiwala sa Kanya ang lahat ng ating mga alalahanin. Sinasabi po sa Books of Peter na tayo ay mahal ng Diyos. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat dahil tayo ay Kanyang mahal. At ang pangako ng Diyos, tayo ay hindi niya bibuguin. Sasamahan niya tayo kahit saan. Kung tayo ay nanghihina, bibigyan niya tayo ng kalakasan. Kung tayo ay natatakot, papawiin niya ang takot. Bibigyan niya tayo ng katapangan na harapin sa pamamagitan niya ang lahat ng bagay na ating kinatatakutan. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Ang COVID-19 na yan, dumaraan lang yan. At alam ng Diyos kung kailan niya ito aalisin. Sabi ko nga, minsan iniisip ko, saan ba galing yung COVID-19? Ito ba ay mula sa Diyos o mula sa kaaway? Hindi ko po tiyak. Hindi ko alam. Pero ang tiyak ko, ito ay niloob ng Diyos na mangyari dahil mayroon siyang purpose. Mayroon siyang dahilan. Mayroon siyang layunin. At ang layunin ng Diyos para sa kanyang mga anak ay hindi mapahamak. Kaya nga, huwag tayong matakot mga kapatid. Kung nakakaramdaman tayo ng takot, ipagkatiwala natin sa Diyos dahil ang pangako niya, hindi niya tayo pababayaan. So mga kapatid, sa ganitong pagkakataon, sa ganitong nararanasan natin, may tatlong bagay na nais iparating ang Diyos sa atin. Una, panghawakan natin ang ating pananampalataya. Pangalawa, tumawag tayo sa Diyos, manalangin tayo, sabihin natin sa Kanya kung ano yung mga nais natin na mangyari. Pangatlo, magkaroon tayo ng kababaang loob sa paglapit sa Kanya. Dahil ang pangako niya, nung tayo nakapagkaisa kay Kristo, malaya tayong makakalapit sa trono ng Diyos. Walang iba tayong dapat tawagin, kundi ang ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Hindi po natin kailangan tawagan yung mga patay na. Hindi tayo dapat manalangin sa kanila. Ang tatawagan natin ay ang ating Panginoong Jesucristo dahil siya lamang ang tagapamagitan sa atin at sa Diyos Ama. Yun po ang ating tatandaan. Panatilihin nating matibay ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Marami pong salamat at samahan niyo ako sa ating pagtatapos. Tayo at mananalangin. At kahilingan po sa inyong mga kapatid na i-share po ang maikling mensaheng ito at nang sa ganun ay maraming makapakinig, makapanood at maunawaan nila kung ano ang nais ng Diyos sa ating mga buhay. Tayo po'y manalangin. O Diyos na dakila sa lahat, marami pong salamat Lord sa maikling mensahe na iyong ipinagkaloob mo sa amin. At loobin mo o Diyos na ang lahat ng ito ay tumimo sa aming mga puso, Panginoon. Maibahagi namin sa iba, Panginoon, nang sa ganun, Panginoon, ang anumang aming mga takot ay mawala at ipagkatawala namin sa iyo. Loobin mo o Diyos na ang bawat isang nakarinig ng iyong salita ay magamit ito sa pagbabahagi kagaya ng iyong utos na ipamahagi namin ang iyong salita, i-share namin sa iba, Panginoon. At loobin mo o Diyos na ang lahat ng nakapakinig, nakapanood ng bidyong ito ay pagpapalain mo sa bawat aspeto ng kanilang mga buhay at kung mayroon pong